3. Today is April 17, 2009, and up to this date, our website had been visited 1,027 times since we opened last December 29, 2008. The title of this is We Can Still Counter Global Warming, Pwede pa nating mapipigilan ang pag-init ng mundo. It was written April 10, 2009 by no other than the President and Chief Executive Officer of the Guardian Stop Global Warming Foundation Incorporated. This is written in Tagalog. Pwede pa nating mapigilan ang pag-init ng mundo or mapipigilan ang pag-init ng mundo. Kahapon, ako ay nakatanggap ng email mula kay Miss Lori David. Sino ba si Lori David? Siya ang founder o nagtayo ng Stop Global Warming Organization in the USA. At doon ay nakalathala kung gaano nakalaki ang nagawang pinsala sa Antarctica o Antarctic at ang posible pang pinsala sa mga darating na araw gawa ng pag-init ng panahon at mundo. Ang global warming o pag-init ng panahon sa mundo ay lagi nang pinagtatalunan ng mga marunong magmahal sa kapwa at kalikasan, at ang mga katalunan ay ang mga negosyante, politiko at mga taong hindi marunong magmahal sa kapwa at kalikasan, at tanging pera lang ang dapat mangibabaw sa kanilang pananaw ang dapat sa panahong ito. Sa aking palagay, walang magagawa ang pera o katalinuhan kung hindi ito makakaisa tayong mga nilalang ng Diyos para masawata ang napipintong global warming o pag-init ng mundo. At para matapos na ang lahat ng pagdedebate tungkol dito sa ating bansa, hayaan nyo pong ilahad ko sa ating mga kababayan kung ano ba talaga ang global warming at kung anong pinsala ang gagawin nito kung hindi tayo magkakaisa. Pumunta po tayo sa umpisa ayon sa mga taong galit sa politiko dahil pinagkakaperahan lang daw ang isyong ito, ay ganito ang kanilang paliwanag. Noong taong 18,000 BC hanggang 3,000 ang dagat ay tumaas ng mga 325 hanggang 350. Ang katapusan ng Ice Age. Sabi wala pa daw SUV at eroplano noong panahon na yon. Yung SUV, yung Service Utility Vehicle. Ang mga lupang tulay o ang mga nagdudugtong ng mga bansa ay mga natanggal o nawala. Sabi ng siyensya dahil daw yun sa mga pagputok ng bulkan. Yung tubig na dumadami ay galing sa lava ng mga bulkan. Kasi ang paliwanag ng araw, ang bawat bansa, mayroong lupa, natatawid yan nalalakaran yan Pero ngayon nagkahiwa-hiwalay na May dagat ng pagitan Noong 10,500 BC, ang temperatura ay tumaas ng mga 20 degrees. Sa loob ng 50 taon, wala pa din daw mga sasakyan noon at mga eroplano na pwedeng panggalingan ng pag-init ng panahon. At noong 8,000 BC, ang temperatura ay tumaas ng mga 20 degrees sa loob ng 50 taon. At noong 8,000 BC, ang mga yelo sa Antarctica ay nagkaroon ng matagalang pagkatunaw, at noong 4,000 BC, ang dagat ay tumaas ng 30 pies sa loob ng 250 na taon. Yung Antarctica, ito po yung mundo sa ibabaw saka sa ilalim. Yung tinatawag din yung North and South Pole. Noong 1996, ang mga scientista sa New York ay kumuha ng mga bato sa dagat ng Antarctico at napatunayan sa pamamagitan nitong mga bato na ang klima ng mundo ay nagkakaroon talaga ng pagbabago sa bawat 1,000 taon hanggang 3,000 taon, at ito ay napatunayan sa mga pag-aaral sa mga nakalipas na taon. Napakatatagal. At ito pa ang mga sinasabi kung babalik daw tayo sa maraming panahon sa taong 4,000 BC. Yung BC po before Christ ang tawag doon. Ang pag-iinit ng panahon ay nagtaas ng 20 metro ng tubig sa dagat na mas mataas pa daw sa level ng taong 1999. Ang klima daw ng mundo ay palagi daw nagbabago, ang mga bagay ay nababago. May mga pagkakataon daw na ang mundo ay sobrang init at minsan daw ay saksakan ng lamig na parang bolang yelo. Bakit daw ngayong panahon ay iba pakahulugan dahil daw ba sabi ng mga politiko? Ang mga salitang nabasa nyo sa itaas ay pinost ni William Titch sa internet, isang researcher na hindi kilala, katulad daw ng may akda.
na siguro ay isang aktivista at kasapi ng mga grupong galit sa mga politiko dahil nagkakapera daw ang mga politiko dahil sa pagkakalat ng global warming na malapit na, at ito po ay sa Amerika, hindi dito. Dito na po tayo sa atin, dito na sa Pilipinas. Ang pananaw naman ng Guardian Stop Global Warming Foundation Incorporated, ang inyong bigyang pansin ang mga sinulat ni William Titch ay kahit na sa panaginip niya ay imposibleng mangyari. Bakit po kaya? Ano ang batayan? Ang lahat ng teorya lamang ni hindi nga alam ng mga scientista sa ngayon kung saan ba talaga galing ang mga tao, ang panahon pa kaya. Sa pinagtatalunan pa kasi hanggang ngayon, ang tao ba ay galing sa unggoy o galing sa binilalang ng Diyos o galing sa unggoy? Yan ang pinagtatalunan ng mga scientista. Hanggang ngayon, wala pa nananalo dyan. At ang binabanggit niya, ng pagbabago ng panahon ay 1,000 hanggang 3,000 taon. Ito yung binabanggit ni William Titch. Di niya siguro nararamdaman na sa ngayon ay buwan lamang at minsan pa nga ay araw lamang ang nagiging pagbabago ng panahon o yung tinatawag nating climate change. At ang pinakatama na hindi niya siguro alam dahil nananaginip siya nung sinusulat niya yun, ay wala pa halos nilalang nung mga panahon yon na napipinsala o mapipinsala. Di katulad ngayong panahon ito na halos 7 bilyon na ang nilalang na tao ang maapektuhan pag nagtuloy-tuloy ang pag-init ng panahon sa mundong ito. Yun ang pagkakaiba nung araw saka ngayon. Sa Amerika saka dito, ito pa. Ang global warming o pag-init ng panahon sa mundo sa panahong kasalukuyan ay hindi natin dapat ikumpara sa mga nakalipas na panahon dahil kung sakali man natunay na hindi matutunaw ang mga yelo sa Antarctica ay mapipinsala din ang mga buhay ng tao. Hindi man sa maagang kamatayan ay mararanasan naman ng mga pagkakasakit dahil sa ating mga pinaggagawa na sumisira ng ating kalikasan. At ang pangyayaring pagbitak ng mga yelo sa Antarctica ay hindi teorya na katulad ng mga sinulat niya. Ito ay nababalita dahil may mga nag-e-expedition tayong mga taong nagbabantay na siyang laging magpapaabot ng mga balita sa kasalukuyang kalagayan ng ating mga yelo doon. Kanilang tinitingnan at pinag-aaralan ang mga nabibitak na yelo. At kahit na buhay nila ang maging kapalit, mapaabot lang ang mga balita sa atin. Sila ang mga tunay na bayani ng kasalukuyang panahon. Bakit tayo updated sa mga polar ice melting? Kasi meron na tayong camera at may mga tao na nakabase doon. Kaya tayo updated. Alam na natin kaagad. Kaya yung sinasabi nila na nabitak, malapit na mabitak, talagang accurate yan dahil nandun na yung mga tao natin eh. Dito pa din tayo sa Pilipinas. Sabi sa Amerika, ginagamit ang global warming ng mga politiko magkapera lang. Dito iba. Ayaw nilang pag-usapan ng global warming dahil di sila magkakapera. Kailangan lahat ng makakasira ng kalikasan gawin nila para sila magkapera. Di ba? Sino ho ba ang mga protektor ng pagputol ng mga puno sa kagubatan? Sino ho ba ang nagpapabigay ng mga permit sa DENR para magbigay ng ECC sa mga naninira ng kalikasan? Sino ho ba ang nagbibigay ng permit para makapagtayo ng landfill? Sino ho ba ang nagkukunwaring makakalikasan pero siyang numero 1 sumisira nito? Ibang-iba ang mga politiko dito sa atin at ito ang karamihang moto nila. Mamamatay naman tayo lahat, ang importante, may pera ako. Kaso may minamalas na nauna pa sila dahil sa kanilang mga pinaggagawa. Iba ho, humatol ang Diyos natin. Ayaw niya ng mga taong nagpapanggap ng protektor ng kalikasan pero siyang unang sumisira. Alalahanin natin na ito ay bigay niya kaya di natin ito dapat lapastanganin. Mahal ng Diyos ang lahat ng bagay na ginawa niya kabilang ang ating kalikasan kaya dapat din natin itong mahalin. Ano-ano pa ho ba ang magagawa natin habang may panahon pa? Hintayin na lang ba natin ang pagragasa ng mga yelo papunta dito sa bansa natin? Ang mga pagbaha sa mga lugar na di naman dating binabaha? Ang sagad sa init na panahon at ang mga nabubuhay ngayong panahon o magkakasakit ng mga bagong sakit? Ang pagkalipol ng mga lahi ng ating mga ibon at ng mga nilalang na bagamat walang kaisipan na katulad natin ay kinakailangan din ng ating kalikasan? May konti pa tayong natitirang oras, pwede hubang